Alright, good evening mga absat. Second to the last topic tayo dito kay Attorney Recto mga kakabsat. May nakita ko kanina eh. Dalawin natin si kabsat. Nako, naka-live siya ngayon. Gabing talakayan. Mga nangyayari ngayon sa ICC na kinakataranta ng kampo ni Duterte. Meron siyang live 2,600 live viewers. Wow naman, Attorney Recto. Naka-live siya ngayon. Pero siyempre, wag yan ang natin. Sabi dito, house arrest na lang si Duterte. Hindi po yan. Reaksyon ni Risa. Reaksyon ni Risa sa pag-iwan daw sa kanya ni Bam at Kiko, mga kakabsat. Iniwan ba siya? Oo nga mga kakabsat. Anong nangyari? Nag-iisa na lang sa minority? Nako po. O ito, sinagot ni Kiko mga kakabsat. Tingnan natin ha. Ito. Yung mga nagbabatikos kay Kiko. Ano nangyari sa iyo, Kiko Pangilinan? Bakit mo iniwan si Riza, di ba? Di ba in-interest ka ni Madam Lenny? Tapos ganyan mo lang iiwan si Riza. Hinayaan mo siyang mag-isa dyan sa minority. Nakabaw. O, sige tuloy. Pasok, Attorney Recto. Bilisan natin. May intro to eh. Kape at kwentuhan. Sa harap ng mainit na issue ngayon, tungkol dito sa napapabalitang pagsama ni na Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa grupo ng super majority. Mga kabsat, bago natin umpisan to, agree ba kayo sa decision ni Kiko Pangilinan at ni Bam na sumama sa super majority sa mayorya, di ba? Instead na samahan itong si Kwan, dapat meron ng, di ba sabi din, sana merong katulong si Risa dyan kapag, lalo na mag-isa na lang niya. Siyempre wala na si Kwan si Pimentel. Yung inaasahan nilang tutulong kay Risa, biglang bumaligtad mga kabsat. Naku po, ang dami nagagalit na kakamping ngayon, no? Biglang nakwan sila, na twist, or ano ba daw talaga? Naku po, o sige, pakinggan natin si Attorney Recto dito. Pinangungunahan ni Chis Escudero at makakasama ang mga pro-Duterte senators na sina Marcoleta, Padilla, Bongo, Bato, Jaime Marcos, Mark Villar, Camille Villar. Nagiging issue ito. Kumbaga yung mga supporters ng lalo na ng mga dilawan at mga kakampings ng oposisyon, nalulungkot sila na magsusolo si Risa Hontiveros. Hindi nila sasamahan si Risa Hontiveros sa minority o kahit sa pagiging independent na senador. Sa halip, ang napapabalita, sasama sila Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa majority. Marami ang nagre-react sa ganitong issue. Napuprostrate daw sila. Bakit naman ganun ang ginawa nila Kiko at Bam? Yan ano? So, ang ano ngayon, si Kiko Pangilinan naglabas ng kanyang statement. Hindi naman official na statement, post niya sa kanyang social media, pero doon sa kanyang post, sinasagot niya itong issue na to. Sa isang lumabas na poster sa News 5, ganito ang pagkakasulat. They are free to say what they wish. Yan. Senator Kiko Pangilinan, July 10, 2025. Yan. So ngayon yan. Preskong-presko pang reaksyon yan ni Senador Kiko Pangilinan. So ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan dyan, they are free to say what they wish. Tungkol saan ba yung comment na yan ni Senator Kiko Pangilinan? O yan, tingnan nyo sa baba. They are free to say what they wish. Senator Kiko Pangilinan, July 10, 2025, sa kritisismo sa umano'y pag-anib niya sa majority block. O yan nakikita nyo sa baba. So ibig sabihin, yung comment niya na yan na malaya silang magsabi kung anong gusto nilang sabihin, komentaryo yan o sagot yan ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa issue nga ng di umano'y pag-anib nila sa majority na pinangungunahan ni Chis Escudero at kasama ang mga pro-Duterte. Yun. Pero may mas mahaba siyang post tungkol dyan. Babasahin ko mamaya, kaya huwag kayong aalis. Sabi ni Carl Masa, sabi ko na nga ba, hudas siya. Di rin gagawa ng magandang mga yan. Hindi, pakinggan muna natin. Hindi para pakinggan. Pakinggan muna natin ang kumpletong post. Yung kasing gano'n na they are free to say what they wish. Maiksi lang yun. Mayroong mas mahabang post si Kiko Pangilinan. Good afternoon din sa iyo, Kabunyog Joel Jomo sa Gingoong City. Kay Juju Jestro, good afternoon. Kay General Gutlay, good afternoon din sa inyo. Amado Fabian, sabi ni Amado Fabian, nalulungkot pa kayong dalawa. Huwag kayong ipokritong dalawa.
sayang ang boto naming pamilya. Matindi talaga ang mga reactions, ano? Matindi ang mga reactions. Yamada, Hajime, na naginip ng gising Duterte Black kasi sanay sila sa fake news. Anong masama sa pagsuporta kay si Escudero? Napaka-OA ninyo, sabi ni Ricky Malato. Yan. Okay. Ha? Iba-iba yung mga opinion pero mas marami yung hindi nagustuhan yung ginawa nila Kiko at Bam. Sabi ni Born Omey, anyari Kiko Bam. Kay Ferds E, good afternoon Ferds E. Sa Taiwan, nanonood sa atin si Lorna Miller. Sana ko, sabi niya, si Escudero, walang kwintang tao. Ricky Lim, magandang hapon. Sayang din daw ang boto nila, sabi ni John Michael Gabanto. Okay, so ito na. Basahin ko na yung mahaba-habang post ni ni Kiko. Hi Mary Santos, hi kay Rocky G. Isonsa, magandang hapon po. Kumusta kayo dyan sa Olongapo City? Sabi ni Rinaldo Balgo, sabi ko na ba talaga naman si Kiko, wala nang pag-asa kasi binuto namin yung dalawa para masamahan si Senator Risa. So sayang ang boto namin sa iyo, Kiko Bam. Kayo pala DDS, sabi ni Comment Jane. daming reaction. Pero ito, basahin ko na sa inyo baka makatulong na magbago ang isip nyo ng pagtingin. Game. Ito, basahin ko sabi ni Kiko Pangilinan. Basahin ko naniniwala ako na ang pinakamalaking laban natin ay ang laban sa gutom, korupsyon at kahirapan. This is a fight I have faced since I was a student leader in the 80s. It is a fight I will never abandon. Ayan. Anong ibig sabihin niya ni Kiko? Ang ibig sabihin niya, para sa kanya, ang mas importanteng consideration niya sa mga desisyon niya ay yung paglaban sa gutom, korupsyon at kahirapan. Yan daw ang matagal ng advocacy niya noon pa mang student leader siya. At kahit ang mga desisyon niya, tulad ngayon sa usapin ng sasama ba siya sa majority o sasama siya kay Risa doon sa independent block o kaya sa minority. Ang consideration niya ayon tungkol sa kailangan ang priority ay yung paglaban sa gutom at kahirapan at korupsyon. Ito. Having said this, I have read reports, read posts on social media for and against. And I have been told of rumblings regarding political alignments. Critics say I will be selling out to the enemy should I pursue a certain path. They are free to say what they wish. Doon pala kinuha yun kanina. I did publicly express a willingness to work with all parties along principled boundaries to bring down high food prices and hunger. So, sa madaling sabi, ang sabi ni Kiko Pangilinan, nabasa niya nga daw yung mga ulat, mga reports, at nabasa niya yung mga post sa social media, pabor sa pagsali nila sa majority, mayroon din kontra. At narinig niya daw, nasabihan na daw siya, nakarating sa kanya yung mga criticism tungkol dyan sa balita na yan. Ang sabi ng mga kritiko sa kanya, na binenta niya na ang sarili niya sa kalaban, sa away. Kapag ang ginawa niya ay sumama sa majority. Ang sabi niya, malaya silang magsabi kung anong gusto nila. Basta't ang importante sa kanya, ang anumang desisyon niya ay mapababa ang presyo ng mga bilihin at masolusyonan ang gutom. Yan yung sinasabi niya. I know who I am. I know what I stand for. My political track record is an open book. On the day I filed my COC, Certificate of Candidacy last October, I stated in the COMELEC-sponsored press con in the PICC that should our people carry us to victory, I would work to address hunger. Walang kulay ang gutom. I likewise said that I was willing to set aside partisan politics so both the legislative and executive branches can work together effectively to deliver solutions. In this regard, I believe that what I ought to do amidst all the chatter, the brickbats, is to focus on what I said I would do and simply walk the talk. Nag-uusap-usap at mag-uusap pa rin kami ni Risa at Bam. Kung ano man ang magiging opisyal at pinal na pasya sa Senado sa July 28, maninindigan pa rin tayo ng puspusan para pawiin ang gutom para sa magsasaka at mangingisda para sa mababang presyo ng bigas at pagkain. Yan. Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo sa post ni Bam ay ni Kiko? So sa tingin nyo, totoo nga ba? Kumpirmado nga bang sasama sila sa doon sa binasa kong statement o post ni Kiko, anong tingin nyo? Anong dito? Anong masasabi nyo? Kumbinsido ba kayo doon sa explanation ni Kiko? Yun. Wala pang nagko-comment. Tahimik pa lang, attorney. Kayo, anong masasabi nyo? Ayan, may reaction si Cloud. Nabudol mo daw kami. Yan, yan mga kabunyog.
Mga kabunyog, ano? Sandali at ang ano ko, ha? Sandali lang. I used to pay Midjourney monthly. Sumakto pa sa Now harang, I use this AI for a one-time lang. cost and unlimited design. Yung tanto, sabi niya, not convinced. Not convinced. Hindi daw siya kumbinsido. Ha? So, malinaw naman dito, yung tono ng sagot ni Kiko, ang tono nun, kumpirmado na, nasasama siya sa majority. Sila ni Bam. Ha? Oh. Kumpirmado na yon. Kumpirmado na. Pinapaliwanag niya lang na sa kanya kasi, ang major na advocacy niya talaga, labanan ang gutom, labanan ang mataas na presyo ng mga bilihin, labanan ang kahirapan. Sa kanya, yun ang importanteng mga issues. Kaya, sabi niya, kung sa usapin ng pagsama sa majority, wala sa kanyang problema yon. Ang importante sa kanya, may isulong niya yung kanyang advocacy. Ayun yun. Kumbaga, sabihin na daw kung anong gustong sabihin, free daw ang lahat magkomentaryo sa kanya, basta siya, kung ano yung makakatulong sa advocacy niya, na yung labanan nga ang mataas na presyo ng bilihin, labanan ang gutom, labanan ng kahirapan, yun daw ang gagawin niya. Pwede daw, willing daw siyang isantabi ang partisan politics. So, ibig sabihin yung mga sinasabi nating pro Duterte, yung mga ganon, hindi sa kanya yun. Pero sabi niya, mag-uusap pa daw sila nila Kiko at ay nila Bam at sa Risa, at ang final na decision ay sa July 2028. Yan yung sa July 2028 kasi doon talaga magbubutuhan. Pero ganito yan mga kabunyog, mga kababayan. Kung ang ating mga sinasabi ay makakarating kay Kiko at kay Bam, i-consider nila yan. Pero kung talagang desisyonado na sila, anuman ang sabihin natin, o sabihin ng mga netizens, o sabihin ng iba't ibang mga grupo, basta't sila, para sa kanila ni Bam, sa kanila kasi, sinasabi naman ni Kiko, sinasantabi nila ang partisan politics. Ang importante sa kanila, yung kanilang advocacy. Di ba? Yun yung lagi kong sinasabi pag-discuss ko eh. Maraming beses nyo na akong napanood, nag-discuss nito. Di ba yun din ang sabi ko? Na para kila Kiko at Bam, ang importante sa kanila yung advocacies nila. Ang advocacy ni Bam, education. Ang advocacy ni Kiko ay agriculture, hunger. Yun. Yun na naman ngayon ang statement niya eh. Yun lang naman yung laman ng statement ni Kiko. Na sa kanya, mula sa simula, ang importanteng laban para sa kanya ay labanan ng kahirapan, labanan ng gutom. Ngayon, sa pagsusulong niya ng laban na yan, willing siyang i-set aside ang partisan politics. Ibig sabihin, yung mga sinasabi nating issue kay Cheese, yung issue na makakasama ang pro Duterte, wala, hindi yun sa kanya. Ang importante sa kanya, yung kanyang advokasya, sabi niya. Yan. Anyway, ang sabi niya, kung ano man daw ang sabihin natin, we are free to say what we wish to say. Okay? Yan mga kabunyog. Kaya yung mga dyan, yung mga nagtatanong sa akin, pero ang reaksyon ni Paulino Manalastas, attorney, mahirap maniwala dyan sa mga pahayag ni Kiko. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi lang ni Kiko, malamang ganun din ang pahayag ni Bam. Si Bam ganun din eh. Para kay Bam naman, babaguhin nyo, palitan nyo lang yung terminong laban sa gutom, laban sa kahirapan, labanan ang mataas na presyo ng mga bilihin, palitan nyo yun ng education. Yun naman ang paliwanag ni Bam. Kaya pareho lang yan. Yung paliwanag ni Kiko at ni Bam, pareho yan. Ang pagkakaiba lang, di ba anong sabi ni Kiko? Ang sabi ni Kiko, mula sa simula, ang kanyang laban ay labanan ang kahirapan, gutom, at korupsyon. Hanggang ngayon, yun ang kanyang primary consideration. Paano yun isusulong? Palitan nyo yun. Kung kay Bam naman, ay kay Bam di ganun din. Mula sa simula, ang aking advokasya ay edukasyon. Kaya sa akin, importante sa akin, maisulong yan. Anong sinabi ni Kiko? Willing siyang isantabi ang partisan politics para lang maisulong ang kanyang advocacy. Ganun din naman si Bam. Willing din siyang isulong ang advocacy ay ang partisan politics, ay santabi ang partisan politics para sa advocacy. Tapos anong sinabi sunod ni Kiko? Anong sinabi ni Kiko? Mag-uusap pa sila mag-uusap pa sila ni Bam at saka ni Risa. Ang final na desisyon ay sa July 28. Ano man ang maging desisyon niya, ano man daw ang sabihin sa desisyon niya, igagalang niya daw. Ganun din naman si Bam. Ngayon, yan mga kabunyog. Napofrustrate lang kasi ang iba, hindi pala iba, marami. Tulad dito, ang daming reactions dito. Marami talaga. Kiko, frustrated sa'yo. Frustrated sa inyo ni Bam ang karamihan ng viewers ko. Attorney, marami talaga. Isa pong batang nangarap magka-peace. Guys, sa mga di pa nagla-like dyan, sa mga naiwang 400 plus, baka naman mga absat. Like and subscribe po tayo mga absat.
Actually, isa sa kung pinapanood nyo si Richard Haydirian, Mabsat, grabe yung kanya. Nagla-live siya. Inis na inis siya kasi nga naiwan na lang si Rizang mag-isa. Talagang nag-post pa siya na pinost niya si Bam tsaka si Kiko sa isang picture yata yan, no, na talagang sumama talaga sa majority. Ngayon, ako dad ng comment yung kanyang post. Ang dami na dismay ang mga kakamping sa ginawa daw nitong yung dalawang kakamping na inaasahan nilang tutulungan nila si Risa, ganyan ang nangyari. Pero anyway, sabi nga ni Attorney Recto dito, Mabsat, no, yung kanilang advocacy at saka yung mismong talagang pinupush sila noon pa. Pero pagdating sa mga Duterte, malamang hindi yan papanig sa mga Duterte. Siyempre, gusto lang talaga nilang gawin yung mga kanila. Yung mga gusto nilang, yung mga pinangako nila dito sa kampanya. Ano ito? Sabi ni Emil Flores, magalit kayo kung sila ay pumanig sa mga Duterte. Yun. Yun na nga ang problema. Ang kasama nila dito sa super majority, sila Marcoleta eh. Ha? Yan ang problema. Yun yung kino-comment ko dito. Di ba? Ang comment ko dito ganito. Kung ang kasama sana ni Bam at saka ni Kiko, hindi sila Marcoleta, Padilla, Bongo, Bato, Aimee, okay sana eh. Problema, ang kasama nila si Marcoleta, si Padilla. Ha? Si Padilla, si Marcoleta, si Bongo, si Bato, yun ang mga kasama nila. Yan ang yun yung medyo problemado doon eh. Ang ginawa nila dito, si Chis Escudero kasi yung arkitekto ng lahat ng yan. Ay si Chis Escudero na numero 1 oportunista. Si Chis Escudero kasi kaibigan si Kiko. Si Chis Escudero kaibigan din si Bam. Sa katunayan, nakita ko yung mga pictures ni Kiko at ni Bam, pumunta sila kay Chis. Kasi si Chis Escudero, political dynasty yan sa Sorsogon. Ang distrito doon sa District 1, kapatid niya, ang congresswoman. Ang gobernador ng Sorsogon, tao ni Chis yan, si Hamor. Ang mayor ng Sorsogon City, mga Hamor, tao yan ni Chis. Ang halos lahat ng mga mayors ng Sorsogon City kay Chis yan. Kaya tinulungan ni Chis Escudero si Kiko at si Bam, magkakaibigan yan. O ngayon, kailangan naman ngayon ni Chis Escudero ang tulong ni Kiko at ni Bam. Parang palitan lang yan ng tulong eh. Di ba? So ngayon, sasama si Kiko at Bam kay Chis. Ang problema kay Chis Escudero, oportunista nga. Ang ginawa ni Chis Escudero, para manalo siyang Senate President, kinuha niya yung pro-Duterte senator, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, Padilla, Aimee, Camille Villar, Mark Villar. So magsasama ngayon. Yung grupo ni Chis, ang grupo naman ni Chis, si Villanueva. Alam naman natin, galit na galit din ang marami sa atin kay Villanueva eh. Si Boy Dila. Makakasama nila Kiko at Bam si Boy Dila. Makakasama rin si Cayetano. Yan ang mga makakasama. Makakasama si Jinggoy. Yan yung medyo malungkot diyan. Kasi ang nangyayari, sasama si Kiko at Bam kila Boy Dila alias si Villanueva. Sasama rin kay Jinggoy. Sasama rin kay sa mga Duterte. Sila-silang magsasama. Yan yung mangyayari diyan. Yan ang malungkot. Kung ang kasama man lang sana nila Kiko at Bam, kung ang kasama man lang sana kahit sila Lito Lapid, Loren Ligarda, Tito Soto, Ping Lacson, Gatchalian, pwede na yan. Pwede na yan. At least hindi man yan mga mga kapareho nila ng paninindigan. At least hindi naman mga pro Duterte. Dito pro Duterte ang kasama nila eh. Yun lang. Sa katunayan, magiging laban kaagad pagsisimula pa lang yung impeachment ni Sara. Totoo naman. Pagdating ng butuhan diyan, buboto din naman yan si Kiko sa si Bam based sa kanilang paninindigan o prinsipyo. Pero ang problema kasi, yung pagsama nila doon sa kampo ng Duterte, pinapalakas nila ang kampo ni Duterte. Tingnan nyo, ano ngayon ang mga positions ng tao ng pro Duterte? Si Marcoleta, Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan nyo yan. Kaya ang nangyayari dito, sa halip na pahinain ang kampo ng Duterte, pinapalakas nila. Kaya ang nangyari dito, ni Chis Escudero, oportunista. Si Chis Escudero, wala siyang pakialam kung ano yan. Basta ang importante siya ang Senate President. Ganun si Chis Escudero. Kung lumalabas naman dito kay Kiko at Bam, wala na silang pakialam dyan kung Duterte yan, pro-Duterte yan. Ang importante sa kanila, sabi nga ni Kiko, yung advokasya. Maisulong niya daw yung kanilang laban, yung kanyang laban para sa labanan ng gutom, labanan ng kahirapan. So yun. Okay? Yan yun. Kaya dito, medyo malungkot siyempre ang sitwasyon. Kasi ang inaakala ng marami, lalo sa oposisyon, sasamahan ni Kiko at ni Bam si Risa, magsasama silang tatlo.
Yun yung ano yun yung iniisip. Tuwang-tuwa ang marami nang nanalo si Kiko at Bam. Kasi, ay, salamat, may kasama na si Risa. O ngayon, biglang nawala. Biglang nawala. Anyway, ang sinasabi naman kasi ni Kiko, ang importante sa kanya yung advocacy niya. Yun daw yung priority niya. Si Risa Ontiveros nag-react na dyan. Sabi ni Risa, nauunawaan niya daw yan. Okay na lang daw yan sa kanya. Anyway, sanay naman daw siyang magsulo. Kawawa din talaga si Risa Ontiveros. Dati na nga siyang solo. Dati na siyang solo. Wala namang nanalong oposisyon noong 2022, di ba? Siya lang ang nanalo noon. Sige si Risa. Tapos ngayon, mayroon sanang nanalong dalawa pang oposisyon, hindi naman sasama sa kanya. Anyway, ano yan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay na yan, Attorney Recto. Ho? So, at least nalaman natin na yan nga, na yung kanyang advocacy, ayan, advocacy ni Kiko at saka ni Bam, explained by Attorney Recto na talagang para sa kagutuman, di ba? Tsaka sa edukasyon. Kaya nila. Pero for sure, hindi naman talaga kakampihan sa mga Duterte. Sigurado yan, di ba? Nakita natin yung stand nila na kailangan makita nila yung ebidensya. Sigurado yan. Alright. Maraming salamat, Attorney. Okay, mag-ending na tayo dito kay Kwan. Kay favorite natin, no?